Okay, ready. Test. 1, 2, 3. Hello, sound check. All right, take 1. MX3 is a natural food supplement verified with alpha, beta, and gamma mangosteen from G. mangostana. This remarkable food supplement has created breakthroughs in the health and well-being of every user. Hi, I'm Ron Titular. I'm 60 years old, and I'm a communications coach and broadcast consultant. MX3 makes me feel good, and so it helps me sound good. The sound you produce through your voice is the result of having a good instrument, which is your entire body. So complete physical health means a lot. We always say that when you're feeling bad, your voice is not going to sound its best. If you're aching someplace in your body, then it's going to show in your voice. In the same way that if you're happy, people can hear a smile in your voice. So it's very important to be in optimal health to have your best voice ever. I believe that God has given each of us a special tool, and that's called our voice. And inside our hearts is a message that He wants us to share, and everyone deserves the opportunity to share that message in the best way they can. Panalo ka sa MX3 capsule mo! Let's fly and go. Book your flights now via AirAsia Move. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Yes! Miss! The Baklitas! Ano? Tayo na rin yung nag-sound effects. Ay, nako, Tuesday. Eto na. Same, pero iba. Ganun talaga pag live. And we're still number 1 on 6.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ano sasabihin mo? Teka lang. ano? Ano nga ba sasabihin mo? Ayan. Mare, may babatiin ka ba? Meron ang lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. And of course, sa mga nakikinig sa atin sa mga pale-palengkes. Sa mga kayong panig ng Metro and Mega Manila. Sa magandang umaga. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At eto na ang Baklitas sa Woo Woo Woo! Tandaan mo, nagpakilala na tayo. Baka ulitin mo na naman. Dapat may marker eh. Alam mo yun. Nagpakilala na po kayo. Tutuldukan kita dapat ng ganun sa kamay para alam. Tatatakan. Pag ginano, ay, oo, okay nagpakilala na may 2 stars mamaya, chika ng chika, sasabihin na naman yun. Hindi pa tayo nagpapakilala. Nadali mo ako ng isang beses doon na. Nung nireview ko yung video, ano to si Akla? Kaya pa ulit-ulit tayo. Dagdag airtime. Ang dami pagpapakilala. Uy, pero Mare Ay. Hindi, batiin ko lang at pasasalamatan ko lang. Ayan ang Hungry Pares. Ay, kaya Ma'am Regina, Timothy C. Hello po sa inyong lahat dyan. At salamat po. Meron silang bagong bukas dyan. Oo. Dito yung lang sa tabi. Pepper. Oo nga. Hello po. Ayan. Yes. Nakakain na daw doon si Papa Jackson and Gandang Kara. And in fairness, Mare masarap din yung mga coffee nila. Talaga ba? Oo. Nakinom ka na? Yan ang sabi sa akin. Pinakita sa akin yung picture, mukhang promising. Sa video naman nila Gandang Kara, yung mga kinain nila mukhang masarap. Kaya pupunta kami dyan. Ma'am Reg. Yes. Ihanda na ang lechon. Naku po. Pero Mare, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin dyan sa ating TikTok account ng Energy FM. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Correct. Diba? Maraming salamat sa walang sawang pag-antabay, lalong-lalo na sa ating Team Replay. Oo nga, grabe naman. At syempre dun sa buo ngayon ang taray ng Baklitas Warriors. Thank you so much. Meron sa TikTok may tagapagtanggol na nga tayo. Yes, diba? Nag-hashtag sila doon. Kaya nagulat din ako, Baklitas Warriors. Thank you so much. Diba? Naku, basta wag kayo makikipag-away. Ayaw natin ng ganon. Huwag na kayo makipagbardagulan doon sa mga ibang yung mga pinaglipanan ng mga Dahil una sa lahat, hindi din naman kami nagbabasa ng text. Tama, diba?
O anong chika mo? Ito mukha mainit-init. Oo, Fresh nga, na Mare. fresh. Fresh na fresh at nakakadismaya nga talaga, Correct, Mare. diba? Kasi, Mare, na ulilinigan, ano? Na, Kamuntikan. ulilinigan, Oh, ulililigan, Narinig. na pag-alaman. Oh, yan. Nasagap. Nasagap. Na Ayan. pagchismisan. Yes, at nabasa natin, Mare, Oh. ang pinost nitong si Fernando de la Peña na anak nitong si Eva Darren. Oo, kilalang actress yan. Ang alam mo ang nagmarka sa akin kasi ako 90s ako eh. Oo. Inabot ko yung yung Pangako Sa'yo. Oo. 'Di ba nanay siya doon ni Ina, ni Christine Hermosa? Oo, na medyo pinagmamalupit-malupitan siya doon. Yes. Talagang ano naman din. Tsaka marami din naman siya mga pelikula pang Marami. ginawa na talagang kilalang-kilala siya bilang isa sa mga haliging veteranang actress ng Oo. pelikulang Pilipino. Eto ng pahapyaw na chika, kumare. Anek Lababa. Dahil for sure, may alam ka din dito Ay, at may oo mga naman. may idadagdag ka. Kasi nga, di ba? O, sige, Oo. go. Dahil chismosa tayong dalawa, Naman. ang ating napag-alaman ay inimbita pala itong si Eva Darren, Oo. si Miss Eva Darren dito sa FAMAS Award Akala ko sa 2024. Hindi sa Senate. Ayun nga, Mare, dito nga sa dito sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Award, Oh. naganap nga itong parang pang-didedma di umano dito kay Miss Eva Darren. Oh. Ay, Eva Darrens. Oo. Ang dami. Darren Oo. says? Oo. Darren. Hindi, baka kasama si Darren Espanto. Oo. Hindi, Charlie. Tapos yun na nga, Mare, ang nakakaloka nito, lumabas na sa iba't ibang pahayagan nga ito nangyari matapos i-post ito ng kanyang anak. At ang nakakaloka dito, Mare, na ichipwera siya at inisdab siya sa mismong event kasama niya ang kanyang mga apo. Which is, Mare, sa panahon ngayon, yung mga ganyan na living legend, Correct. dapat hindi nila nararanasan yung ganitong Binimigay ng pang-iisnab. papuri. Ayan. Oo. At Actually, parangal. Hindi naman sa inichipwera siya, Marian. Siguro let's make this straight to the point. Actually, ang Arte nangyari sa English kanya, pa. binastos siya, in short, nabastos siya ng husto Oo. doon. Kasi para sabihin nung organizer na tipong kasi hindi nila makita doon sa venue si Miss Eva Darren. Mare, di ba, kapag papasok ka sa isang venue, Ano siya, sanggol na pumasok doon sa venue? pusa, nasa ilalim ng mesa. Di ba, bawat table yan, nandun naka-register yung pangalan. Correct, di ba? O asa si Eva Darren, nandito sa table number 8. Ganun, di ba? Ilang events ang pinuntahan natin na may Oo. registration area muna, di ba? Yes. Na doon sinecheck yung attendance ng mga attendees. Di ba? Kahit nga tayo, pag pupunta tayo, di ba, sa mga Bingo Plus events, pupunta tayo doon, sinecheckan yung pangalan. Sino po kayo? Tapos sinecheck nila. Kahit sa Para- mga awards night. aware sila na nandyan na yung tao. Kaya, hello, for the excuse na hindi nyo nakita during the live, kaya nagpaakyat kayo ng iba. I'm so sorry about dun sa girl na umakyat, diba? Kasi nabiktima din siya eh. Oo. Nabibiktima din siya ngayon ng mga pambabash na ito dahil sa kasalanan mismo ng organizer. Tama din si Miss Rita Avila na tipong hindi pumunta dun si Miss Eva Darren. So tinanggap na for sure, Mare, unang-una, nung nagpadala kayo ng imbitasyon, diba? Alam nyong pinadalhan nyo si Miss Eva Darren ng imbitasyon. Correct. Kaya pumunta yan, hindi. Makikita nyo yan sa master list. Doon pa lang sa bungad ng pintuan kung saan nyo man ginawa yan, mga kalokohan nyo. Oo. Pangalawa, diba? Gigiling. Sige, Mare, go. Gigigil ako eh. Hindi, kasi para maranasan niya ng isang dekalibreng actress. Diba? Na parang ang OA. Diba? Mare, alam mo, medyo nabagbag ang aking damdamin sa post ng kanyang anak kasi ang sabi ni ng kanyang anak, pinagkagastusan pa ng kanyang ina yung Tama. kanyang outfit. Diba? Sabi ni Miss Rita Avila, sa kada event na ganyan, gagasusan mo ang makeup, gagasusan mo ang outfit, Oo. yung gasolina papunta dyan. Diba? Tapos parang parang rinig ko, pagbabayarin pa ng kinain nila. Ay, Diba? grabe naman. Diba? Hindi ba dapat sagutan ng mga organizer yan? Tsaka isa ba alam naman natin right from the start, nagko-confirm yan dahil may RSVP yan kung sakali. Correct. Pero yun, walang konfirmasyon kung totoo man yun na pinagbabayad sila kasi lumabas lang din yung balita na yun na para bang pinagbabayad pa ng kinain. Oo. Diba? Na nakakaloka. Ngayon hindi ko masisisi kung bakit pala may post si Direk Daryl Yap tungkol dyan na tinanggihan niya yung imbitasyon ng PAMAS. Really? O, inimbita din siya eh. Naku po. Diba? Alam mo, ang mapangas lang na sinabi ni Ni Direk Daryl. Daryl, Oh. parang
parang sa pagkaalala ko, paano ko aatenan ng isang bagay na hindi ko pinaniniwalaan, something like that. Ah, Diba? parang ganun. So, yung credibility, kumbaga, Correct, diba? ng mismo oo, itself. ng award-winning Kasi parang body. sinasabi din naman ni Direk Daryl kumaga may kanya-kanya naman din konsepto at may Oo. kanya-kanya din namang paniniwala. Mare, nakakalungkot lang kasi itong FAMAS, Mare, ay isa ito sa inaay ng mga ng mga dekalibreng aktor at aktres nung araw. Ayan, ito para linawin ko, makuha. Mare. Para hindi ako ma-misquote. According to Direk Daryl Yap, hindi ko kayang puntahan ang hindi ko pinaniniwalaan. Naku po. N-I-N quote. Yun yung kanyang sinabi. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero sa ganito nga na nakakangit-ngit nga naman, hindi ba? Ultimo lahat din. Kasi maaaring pinanood ko din yung mga replays ng FAMAS. Oh. Sila Direk Arnel Ignacio and Yes. Snooki Serna. Diba? Parang naiimbudo while on stage. Alam mo yung nag-a-announce ka na ng present ng kung ano yung mga awardan mo. Biglang may sisingit na VO na pinaakit yung mga presentor. Correct. Diba? Na parang tipong teka sandali. At saka imagine mo na lang yung merong edad na aktres na nakikita niyang umaakyat yung ibang aktor at aktres sa stage. Oo. Hinihintay niya yung kanyang sarili Yung na matawag. turn, diba? Tapos hinayaan niyo lang siya na ganun na lang. Diba? Diba yung mga ganitong aktres ay dapat nga binibigyan natin ng espesyal na pagkilala at atensyon. Correct. Pagdating pa lang nila, kailangan pinapaupo nyo na sila sa maayos na kalagyan, di ba? Diba? Yung mga ganong aspeto. My God. Kaya pala, Mare, di ba, sa kanilang official statement na nilabas ng FAMAS, willing daw na makipag-meet ang board members yata ng FAMAS dito kay Miss Eva Darens. Para ano pa? Tapos na yung award. Pinahiya nyo na yung tao. Oo. Nabastos na siya doon. Diba? Na kasi ang expected nga nandoon eh. Ngayon, actually, kung hindi ito ipinost ng anak niya, papansinin nyo. Correct. Yung mga, alam mo yun, alam na natin na sige, mga veteranang actress-actor na hindi nyo pinahahalagahan. Alam mo, Mari, naiintindihan ko yung kanyang anak eh. 'Di ba? Kasi kung masakit ito kay Miss Eva Darens, Oo. mas masakit ito sa kanyang anak. Correct, diba? Dahil siguro, Mari, hindi man lang nila siguro ni sa hinagap ay ituturing yung kanilang ina ng ganito. Diba? Diba? Lalo na sa pampublikong Okasyon. lugar. Okasyon. Diba? Yung mga tipong dun lang eh. Kaya naiintindihan ko yung galit ng mga katrabaho din sa industriya ni Miss Eva Darens. Ultimo na ibang mga netizen. Although may mga iba naman din na nagtatanggol sa FAMAS, pero alam niyo yun, klaro naman para sa lahat. Both parties, alam natin na may mali sa part ng FAMAS organization. Nakakalungkot na ganito ang nangyayari dun sa isa sa mga prestigious award na inaay lahat ng mga artista na ang katumbas, Mari, kung titignan natin ay parang Oscars. Tama. 'Di ba? Sa US. Tapos ganito yung magiging issue na yung hindi natin kinikilala yung yung mga nagawa ng isang veteranang actress. 'di ba? Yung mga ganung Kasi, Mari, kung maalala mo, hindi rin nalalayo ito dun sa nangyari na nakaraan sa isang awards night sa international, yung ginawa kay Celine Dion ng isang artista ni Taylor Swift. Ay, oo. 'Di ba? Parang ganun din. Parang medyo ganun-ganun din, 'di ba? Yung mga ganung aspeto. Pag veterana ng aktres, aktor, magbigay pugay tayo. Oo, magbigay pugay tayo. Kasi hodang kayo ay, alam mo yun, kasi hodang may mga umusbong ng malalaki ang pangalan. Pero hindi sila nawawala sa haligi ng pelikulang Pilipino dahil bago pa man umusbong itong mga malalaking pangalan ngayon sa bagong henerasyon, ay sila din ang namayagpag sa limelight. Oo. Diba? Pero abangan na rin natin, Mare, kung ang ang maisasangkalan ay yung organizer, kagaya ng nangyari sa event nitong nitong Orange and Lemon. Oo, diba? Diba? Hindi, kasi totoo naman din. Ang mapuputukan din talaga dyan organizers. yung mismong tao sa production. Diba? Na bakit nangyari ito? Bakit ganito? Wala man lang check. Dapat ganon. Naku, naaalala ko na naman. May kakilala. Hindi, Mari, may nakilala akong ganyan eh. Oo. Naalala mo? Yung isang award na in-invite din tayo, tapos hindi tayo pinaakyat sa stage. Parang ako yung sumugod dun, di ba? At saka yung nung tumayo na ako ng mesa, yung biglang inawat na ako ni Papa Jackson. Tsaka si Tama Papa na. Jackson. Sisisa na ang arangkada. Lika na, labas na. Oo, tara na. But anyway,
Di ba parang sa Okada yun? Oo. Naka-blue ako noon. No? Yes. Pero Mare, hangad pa rin natin ang pagkakaayos sa pagitan nitong si Miss Eva Darren, ng kanyang anak na si Fernando de la Peña at ng Fama. Sana ay mag-usap-usap sila. Pero ganun pa man, the damage has been done. Correct, diba? Napahiyan nyo na yung tao. So, hindi ko alam sa paanong paraan babawi. Kasi hindi naman po baguhan itong Famas eh. Diba? Ilang dekada na po ito na ganito ang nangyayari tradisyon. Para magkamali at magkaroon kayo ng lapse of judgment. Anong isang araw na parang makalimutan nyo kung sino inimbita nyo to present the award, diba? Hindi nyo na nga binigyan ng award, hindi nyo pa pinag-present. Nakakaloka kayo, diba? Ay, nako. Well, malalaman natin ang iba pang mga detalye niyan tungkol, alam yun, sa Webes pala kay Direk Daryl yan, diba? Ako, nakakaloka. Hingin natin ang kanyang opinion. Correct, diba? At saka, bakit niya tinanggihan yung offer, yung invitasyon? Oo, mukhang mainit-init, Mari, ang ating ang ating maging Thursday. Usapan. Well, anyways, magpapaalam na muna po kami. Hindi ba? Siyempre, ayan, sa mga pangga pa rin natin, maraming salamat po. Sa lahat pa rin po na walang sawang tumatangkilig sa ating programa. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo,